nitong palasyo, itinatanggi ho na yung mga tinutumbok nitong dating House Speaker Martin Romualdez ay si Pangulong Marcos. Nasa linya na si Bombo Isa Cotoner. Nilinaw ng Palasyo Malacanang na hindi tinutukoy si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga pahayag ni dating House Speaker Martin Romualdez. Sa isang video message yan kahapon na pinatutungkulan ng isang command responsibility ng executive branch sa mga flood control projects. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, hindi tinuturing ng Pangulo na siya ay pinatatamaan sa naturang pahayag at iginiit ng mga investigasyon sa mga alegasyon ng anomalya ay matagal ng iniutos ng administrasyon. Sinabi ni Castro na mula pa noong taong 2025 ay iniutos na ni Marcos ang investigasyon sa mga ulat ng irregularidad at nagtatagpa ng Independent Commission for Infrastructure upang matiyak ang mas malayang pagtukoy sa mga posibleng pananagutan kabilang ang mga proyekto ng Department of Public Works and Highways. Binigyan din niya na ang pagpapatupad ng mga proyekto ay nasa ilalim ng ehekutibo matapos may pasa ang budget at hindi na mga mambabatas. Sa isyu naman ng relasyon ni Marcos at Romualdez, sinabi ni Castro na wala siyang personal na obserbahang komunikasyon sa pagitan ng dalawa mula nang siya ay maupo sa pwesto. Kaugnay niyan, pakinggan natin ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Pag sinabi po nating executive, hindi lamang po ang Pangulo ang nasa executive. Kaya nga po nagkaroon ng ICI, hindi lamang po nanatili na ad hoc committee ang mag-i-investigate, nag-create ng independent investigating body para po hindi masabing merong kino-cover up, lalong-lalo na patungkol sa DPWH. At sa ating po nadinig na statement ni dating speaker, sinabi po niya na ang pag-i-implement on the ground. So, kaya nga po siguro sa ngayon na iimbestigahan din po ang ibang mga naging opisyal ng DPWH. Being the Commander-in-Chief, being the Chief Executive, ano po ba ang mandato ng isang presidente? Hindi po ba linisin ang mga anomalya sa gobyerno kahit tamaan na ang kanyang administrasyon? So ang ibig sabihin po nito, nung nakita niya, being the President, meron siyang obligasyon na paimbestigahan to at linisin ang kalat na nangyayari sa kanyang administrasyon, kung meron man. Giit ng Palasyo na nanatiling prioridad ng administrasyon ang pagpapanagot sa mga sangkot sa anumang irregularidad. Samantala, inihayag din ng Malacanang na ang desisyon ng International Criminal Court Appeals Chamber na nagpapatibay sa jurisdiction nito sa dating Pangulong Rodrigo Duterte ay hindi batayan ng mga aksyon ng pamahalaan. Giit ni Castro, ang paglipat kay Duterte sa The Hague, Netherlands ay hindi ginawa para sumunod sa ICC, kundi batay sa umiiral na batas at ugnayan ng Pilipinas sa Interpol. Nananatiling nakabatay sa domestic law ang mga hakbang ng pamahalaan sa kaso. Kasabay nito, muling sinabi ng administrasyon na wala pang plano ang Pilipinas na muling sumali sa ICC sa kasalukuyan. Kaugnay niyan, pakinggan natin muli ang tinig ni Palace Press Officer Claire Castro. Pagpapadala po kay dating Pangulong Duterte ay hindi naman po para tugunan ang utos ng ICC. Sinabi po nga natin, ito po ay nababatay din po sa ating batas at ito din po ay nababatay sa ating relasyon sa Interpol. Pakisabi po kay Atty. Kaufman, huwag mabuhay sa nakaraan. Nung huli ko po itong sinagot, ang sinabi po ng Pangulo ay hindi pa po ngayon magre-rejoin sa ICC. Matatandaang ang Pilipinas ay hindi nakasali sa Rome Statute noong 2019 pa sa panahon niya ng Administrasyong Duterte. Mula sa Malacanang, ito si Bombo Isa Cotoner and this is Bombo Radio Philippines, the #1 and most trusted source of news and information. Basta Radio Bombo. For the most trusted source of news and information, visit our website at www.bomboradio.com. Follow us on Bombo Radio mobile app, Facebook, YouTube, TikTok, and X, formerly Twitter. Like, share, and stay connected. Anytime, anywhere.